On Monday, magre-resume na yung session, balik trabaho na yung mga senador. Kayo personally sa tingin nyo, ano ang gusto nyo na bigyang priority ng Senate sa pagbabalik ng session? Napag-usapan namin yung mga LEDAC bills. Ito yung mga bills na gustong ma-aproban ng executive in coordination with the legislative. At itong mga bills na ito ay mahalaga para sa nalalabing 3 taon ng ating Pangulo at ng executive. So may mga bills dito na napag-usapan at napagkasunduan na tapusin this last 3 years. So ito yung dapat bigyan ng priority. So di ba about 40 plus na proposed bill yun na napag-usapan sa LEDAC? Sa tingin nyo, ano yung mga dapat unahin? Kasama po ba sa dapat unahin yung anti-dynasty bill and at the same time yung pagpasa ng panukalang lumikha ng Independent People's Commission ba yun o IPC? Yes. Tama ka, no, Selly, nakasama dito sa LEDAC yung anti-political dynasty bill. At ito ay, alam ko mayroong hearing yata sa darating na linggo tungkol dito. So, naumpisahan na yan. Of course, malaking debate yan. Alam naman natin na nasa Constitution natin yan, nakasaad sa Constitution. Pero never nagkaroon ng enabling law. So, I think this will be the first time in history na siniseryoso yung anti-political dynasty bill, no, na nakasaad sa ating saligang batas. Isa rin dyan yung, ako personally, hindi pa tapos ang laban natin dito sa flood control. At isa sa mga nakikita kong paraan ay yung Independent People's Commission para magkaroon totoong independent, no? Independent of politics, independent of influence. At kasi nagkakaroon ng duda sa isip ng tao na hanggang gaano kataas ba yung pag-iimbestiga nito. Titigil lang ba tayo dito sa mga DPWH officials? Maraming tanong. Of course, alam ko na sa isip ng tao, marami pang matataas ang sangkot pero hindi napapatawag o hindi na nabibigyan ng pansin. So mas maganda na magkaroon ng tunay na Independent People's Commission para mawala itong duda ng taong bayan na may pinoprotektahan. Sir, bago diyan sa investigation sa flood control, yung bang anti-political dynasty, sa tingin nyo dadaan yan sa butas ng karayom o mas may tsansa na ngayon dahil mismong ang Pangulo ang nagsusulong po na magkaroon na tayo ng enabling law laban nga sa political dynasty? Personally, in my 20 plus years sa politics, parang ngayon ko lang napakinggan na ang executive, lalo na ang ating Pangulo. Andun ako sa LEDAC nung napag-usapan to at yung Pangulo natin mismo ay siya mismo nagsabi na ilagay natin sa LEDAC at pag-usapan nito. Of course, yung form, kung anong form, anong level ng political dynasty, yan ay malaking debate. Pero in terms of nalagay sa LEDAC at merong ring pagsang-ayon ng ating Pangulo, malaking bagay yan. Ibig sabihin ay meron talagang merong pagsang-ayon between the executive and the legislative pagdating dito sa measure na ito. So may tsansa. Malamang this time may malaking tsansa. Malaking tsansa. I think ang question na lang dyan, anong form at anong level ng political dynasty.